So, kung may nakapasok, ay meron din daw pong hindi nakapasok. Pero bago pa yan natin ibibigay sa inyo, sabihin ko muna sa inyo kung gaano kaganda si Maymay na talagang pinagpapasalamat ni Tita Lucy. Ang sabi niya, I can't think of any better representation of beauty than someone who is unafraid to be herself. So yes, ang gandang ito na napaka-confident ay ang nag-iisa lang namang Maymay Entrata na kahit anong bagyo, anong storm, ay lumalaban pa rin. Kung kaya hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin ang isang Maribel Maymay Entrata sa mundo ng showbiz. Si Maymay Entrata daw talaga ang artista na di nagdadalawang isip na makihalubilo sa mga fans. A fan herself before, kaya alam niya ang pakiramdam ng mga fans. Kaya sa ganitong paraan, nakapagbibigay siya ng saya. So ito po, after po ng MediaCon, narito po at nakipagpa-picture itong si Maymay sa mga fans niyang nakapasok sa event kahapon, mga kaibigan. So to say nga lang, sabi nila, ay merong hindi nakapasok. So blooming and gorgeous Maymay Entrata from Jewy hair na photos, mga kaibigan, kaganda gani na bata. According to ABS-CBN, serving Kabugera realness, Maymay turns heads at the Roja Grand MediaCon red carpet. O ay galing sa ABS-CBN camera. Pelikula Mania ay nag-post din ng picture ni Maymay sa Roja Grand launch, mga kaibigan. Ayan, kaganda ng isang inday. Maymay and Donnie in one frame. Thank you, Dreamscape, for making this happen. Love how Donnie cheers for Maymay here. Very supportive talaga yan sa mga close friend niya since I want ASAP pa lang. So, excited for Roja. So, ito daw po ang mga videos na kuha ni Dreamscape para sa event kahapon. Donnie and Maymay in one frame daw po. Let's go. Alright, so, ang pagkakulo sa inyo ngayon is that ano yung expect ng ating mga fans ito po sa Roja? Hello po? Alright, so, ay, ang ganda naman ni Maymay. Kapogera. Kapogera. So, yes, yan po ang makuha ni Dreamscape na kanilang i-share sa Twitter, mga kaibigan. Samantala, may naghahangad po na mabigyan si Maymay ng bida kontra bida role, yung some kind of Maha Salvador na hindi mo pwedeng pahirapan sa buhay kasi isang palaban at the same time bida, kontra bida kasi nakikipaglaban sa kahit sino man, syempre para maabot ang kanyang gustong maabot at makuha ang talagang role na ibinibigay sa kanya at maging effective actress, mga kaibigan. Ang pretty naman ng Luna namin at masarap pa magluto yan. That's from Shipper Page. Ganda talaga naman. Fiery na fiery and very hot sa kanyang damit. Fresh and good looking Maymay Entrata from her bakasyon sa Los Angeles, mga kaibigan. Queen Kabugera Luna, mga kaibigan, na puno ng saya at talagang
masaya ang mga sumusubaybay sa kanya. Ang sabi dito ni Maya and Mex, "This trio I love so dearly. Their friendship is on a different level daw po mga kaibigan. That is why That is why excited daw po silang mapanood ang Roja at gusto nilang masundan ang buhay ni Maymay, Liam, Luna, and Olsen sa Roja mga kaibigan, which is malapit na po talaga. And yes, mula noon hanggang ngayon, super supportive ni Donnie Pangilinan yung friendship nila na mag-isang dekada na. Baka naman maging ninong pa si Donato sa maging future baby ni Maymay and Trata. Kung sino man ang maging ama, why not? O, diba? Kasi sa closeness nila, hayan, di malayong mangyari yon. One word na talagang very right description for Maymay and Trata sa Grand MediaCon ng Roja ay fresh. She's like sweet tangerine, kavog na kavog ang kagandahan. Kung kaya, hindi mo mawala yung super cheerful Donnie na i-cheer ang isang Maymay and Trata na talagang hayan, kinikilig pa nga ay. Dahilan po sabi ng mga audience dyan, kabugera ka talaga, Maymay and Trata. Maymay as Chef Luna sa post ni Tita Lucy Hugot ay sobrang ganda. Parang tingin ko tuloy parang nagbago ang ilong ni Maymay. Isn't she? Ako lang ba? Or sa makeup ba yan? Hindi ako sigurado. Pero alamin natin yan in the future kung nga ba may pagbabago nga ba sa kanyang mukha. Kasi yung medyo hinaharap ni Maymay ay sabi nila parang nagpadagdag ba si Maymay o nagpa-enhance ng kanyang dede at medyo lumaki na daw po. Monique Dominic is saying, serving confidence, class, and pure sunshine energy. Truly, our kabugera, Maymay and Trata, is on fire in Tangerine with her cheer squad, Kyle and Donnie hyping her up. Chef Luna's got the perfect recipe in slaying daw, mga kaibigan. Ay, ang ganda naman ni Maymay. Kapagera. So yes. Kinikilig siya dahil sabi ng mga audience, "Nako, kabugera ka." Nako, ang ganda naman naman. So, malapit na talaga ang sabi niya para sa Roja. Kung kaya sila ay excited to the next level po, mga kaibigan. Sabi naman ni Bishop, siya daw ay masaya na kung ano man ang kasayahan na meron si Maymay ngayon. Ang importante sa kanya ay masaya si Maymay. Di bali na daw yung shipping line niya ay medyo tumagilid. Pero ang alam niya kung saan masaya si Maymay ay doon daw siya talaga sumusuporta at magiging masaya. So yes, ang payo niya kay Maymay at kay Donnie ay galingan ang kanilang role, pag-portray ng role para ang CV mismo ang maglalagay sa kanila sa pedestal at ang CV mismo ang mag-praise sa kanila. So good luck Maymay and Trata and Donnie Pangilinan dahil kayo lang mismo nakakaalam anong klaseng acting ang ibinigay nyo sa bago nyong seryeng Roja. Sabi ni Shipping Zulu, "Dang! Love, you look really good." Doon kay Merida, Maymay and Trata, seeing her picture like this, mga kaibigan, kaganda. So shining and so attractive in Tangerine. Meron din namang masaya na marinig ang boses ng kumanta ng OST ng Roja dahilan sila mismo ay alam nila na si Maymay po ang nasa likod ng boses na yon. So kung kaya naantay din nila na mailabas ang official OST dahil gusto rin nilang marinig talaga
at makita man lang na si Maymay at si Maki ba ang kanyang kasama or si Kais is nice. So malalaman natin yan in the coming days mga kaibigan. For now, ang tanging sigurado tayo ay isa si Maymay sa kumanta sa OST ng Roja. Kasi alam naman natin may singer din sa cast na si Kai Montinola mga kaibigan, but then ang boses na narinig natin ay si Maymay, so we can't wait for that. Mr. Razon is saying, good morning mga kasolid at shippers. Kawawa naman pala ang nangyari sa mga co-fans natin na umattend ng premiere. Di pala binigyan ng ticket ang mga fans ni Maymay. Buti na lang yung kakilala ko ay may kakilala din na fan ng other artist, kaya yun nakahingi ng 2 ticket. So pumunta sila doon, gustong bumili ng ticket, pero dahilan sa dami siguro ng ibang tawag dito, fans din ng ibang artista na dumalo at pumunta doon ay ibinigay or naibigay sa kanila, o baka late din silang dumating sa venue kung kaya hindi sila nakabili ng ticket. So magpaganon pa man, pasalamat tayo sa mga nakapasok at nag-share ng mga photos ni Maymay sa media conference mga kaibigan. It's nice to see this trio, ang tatangkad at walang bansot. Sabi ni I am high shy. Kasi nga po naman, tingnan mo naman ang height difference nitong tatlo. Halos wala kang maitapon kasi halos pare-pareho po sila katangkad mga kaibigan. So yan po, ang mga video na yan at mga kuha na yan ng fans ay pasalamat tayo na i-share sa social media. Ang sabi ni Aloha Corpus, parang bawal ang di matangkad sa trupahan ng Roja. Kasi kung makita mo, ang tatangkad po ng mga bagong artista na naipasok dito at talagang mga ramp model halos silang lahat. So let's say, Kai Montinola already did his ramp modeling sa bench. Emilio Daez, I think, already is a ramp model. Lou Yanong, na alam natin kadaming beses na pong rumampa sa Pilipinas locally. Maymay Entrata internationally, ramp model Philippines, Canada, Dubai, UAE. And then Kyle and Donnie, talagang alam natin, model din talaga sila. At mga fashion model po silang lahat halos. So, ayun. So, sa Team Roja, bawal daw po ang hindi matangkad. So kung kaya, most of them are tall and ramp model and fashion model. And so yes, mga kaibigan, yan po ang mga nakita nating updates sa Twitter sa mga oras na ito. And I will give you more updates, syempre, dito lang sa ating channel na Nagmamahal Ka Maymay Entrata at sa mga taong na-i-feature natin dito. This is Alexander Lexter Jules. Magandang hapon po sa inyong lahat.